Anong ginagawa mo dyan? Ako na nga yan para may ambag naman ako. Amin na. Inagawa ng trabaho. So, ayun na nga. Hello po sa inyong lahat. For today's fruit cocktail video. Wala munang cooking vlog, ano? Kasi, i-heal ko muna yung aking inner child and outer layer of the earth. Kaya magpapalipad kami mamayang hapon ng Leila Lopez 25 SAR Angola. Si Miss Universe 2011 yun, Miss Angola yung nanalo. Sounds like Sarangola yung Angola. Bakit? Ayan, buti naman inabutan na ako ni Brian ng aking gagawin. Mas madali naman tong magkayas kaysa magkatikat nitong agugugo na tali. Kakayasan ko daw tong dalawang stick, dapat pantay. Hindi man ako marunong gumawa ng saranggola. Oy, dunong-dunungan lang ako dito. Para man di ako mapahiya sa mga followers ko. Medyo maselan po kasi talaga ang paggawa ng baga-baga or saranggola in Tagalog. Pagmula sa measurement, yung haba ng kanyang curvature, at higit sa lahat sa pagkakayas nitong mga gagamiting kawayan para sa kanyang skeleton. Dapat pantay yung mga bigat niyan, yung kapal nung gitna at yung nipis ng mga ika-curve mo dyan. Basta ganun, dapat proportion yung kapal, yung bigat para magkaroon ng coordination and classification. Para lumipad syempre. Kung ano-ano na pinagsasabi ko dito. I-search nyo na lang kay Kalitar Vlog kung gusto nyong matuto gumawa ng saranggola. Bali, ayan po yung una na nilang nagawa. Tapos na yung skeleton niya, tatakpan na lang yan. Aapisan ba ganun ng silupin o kung ano man plastic Pero hindi sa amin yan ha, kay John Lloyd Cruz yan. Siya kasi yung marunong gumawa talaga ng saranggola dito. Ina-assist niya lang kami at yung mga pinsan ko. Ayan naman sina Mike Ronel at yung nadisgrasya sa motor. Gumagawa naman sila ng sapi-sapi. Na kunwari itinutulungan sila ni uncle ko, pero ang totoo niyan, gusto niya lang makita sa vlog. Madali lang naman gawin yung sapi-sapi. Gumagawa din kasi ako niya nung bata pa ako. Magkaiba kasi sa amin yung sapi-sapi sa baga-baga. Yung sapi-sapi sa amin, yung hugis diamond na may buntot. I think goryon in Tagalog. Correct me if I am wrong, ha? Yung baga-baga naman sa amin, yun yung saranggola. Yung mga malalaki na may iba't ibang hugis na. May airplane, may Batman, may dragon, may Superman, may kahon-kahon at marami pang iba. Habang hindi pa kami tapos magkayas ng mga gagamitin naming stick doon sa saranggola namin, gumawa muna si John Lloyd Cruz ng bomba or sumba nung kanyang ginagawang saranggola. Yung ba yung naririnig yung tumutunog kapag lumipad na sa ere? Parang andali lang din naman gawin yan kapag pinapanood mo, pero mahirap din yan. Gumawa na rin ako niyan dati hindi man tumunog. Mayat maya, tinulungan na niya kami na i-assemble itong mga skeletal system ng ginagawa naming baga-baga. Sabi nila, kapag magaling ka daw gumawa ng saranggola, di magaling ka. Congrats na lang kung gano'n. Medyo hindi lang pantay yung pagkaka-curve nitong left and right ventricle ng aming saranggola, kaya kinayasan niya ulit. Ang galing ni John Lloyd Cruz, diba? Hindi lang sa larangan ng pag-arte. Ginawa na rin pala niya ng patisukat yung sa kanya. Ayan, ang taray, balance na balance. Magaling sa physics tong batang ito siguro. Ano? Ewan ko ba't patisukat tawag nila sa amin dyan sa tali na kinakabit sa baga-baga. Hugis triangle naman, di dapat tatsulok, diba? Malapit na rin palang matapos sina Mike Ronel at yung nadisgrasya sa paggawa nitong sapi-sapi. Okay na siguro yan, Nel. I-test fly muna para mabidyohan ko. Di pa kasi ako nakakapag-almusal, dumiretso ako agad dito. Lilipad ba? O, tignan na lang natin mamayang hapon, Para kasi yan sa mga bata dito sa amin, para man may mahawakan sila mamaya. Bawal kasi sa kanila yung malaki, baka liparin sila. Ay, nagtitinda pala sila ng payong dito sa may junk shop. O, bili na kayo. Umuwi na muna ako, ituloy na lang namin yan mamayang hapon. Kinahaponan, bumalik ako dun sa junk shop. Wala man ang gumagawa nitong saranggola. Skeletal system pa lang tong nabubuo ba, hindi pa nasasapinan. Kaya ayan, inuwi ko na lang dito sa bahay. Para dito na namin tapusin to. Ang tagal naman dumating yung mga chinat ko sa GC. Hindi ko alam umpisaan to ba. Marami daw way sa pag-aapis nitong saranggola. Pwedeng idikit gamit ang rugby. Kaso baka hay na kami niyan pagkatapos gawin to. Pwede rin daw yung sinusunog yung plastic para dumikit. Tapos pwede rin tahiin. Yun yung ginawa namin dito nung umpisa. Tinatahi namin. Kaso parang ang tagal man, B. Mag-alas 4 na, tapos paparating na yung ulan. Magletawon ni taliuran na libog-libog lalang ulan. Baka maabutan na kami ng ulan, B. Di na mahihil yung inner child ko. Kaya, ayan. Scotch tape na lang ginamit namin. Nagmukha tuloy operada itong saranggola. Ang daming bandage man. Okay na yan siguro. Design na lang niya, Hindi naman na yan masyadong kita kapag nasa taas na, diba? Bali, 4 na kaming nagtulong-tulong dyan para lang mabilis na matapos. Huling inapisan namin ay yung kanyang ikol, syempre. Gamit pa rin ang scotch tape. Tapos, kinabitan na ni Brian ng kanyang parisukat na hugis tatsulok. Medyo mabusisi din yung paggawa niyan kasi minsan dyan nakasalalay kung lilipad ba o hindi ang saranggola. Sige nga, i-test fly mo na, Vincent.
Ay, parang lilipad naman kahit papano. So tara na, dalhin nyo na lahat ng mga sapi-sapi at saranggola at tayo'y magtungo na sa bukirin ng mga Argente. Bago pa tayo maabutan ng ulan. Tuwing summer, ang pinakamagandang magpalipad ng saranggola dito sa amin. Pagkatapos ng anihan ng mga mais. Habang hindi pa nagsisimulang magtanim ng palay. Para malawak yung tatakbuhan sa bukid pag nagpalipad na. Ito rin kasi yung time kung saan parang windy season ba dito sa amin. Matagal nang may mga nagpapalipad dito sa bukid simula ng April pa. Tuwing hapon, ang dami ng mga batang nagpapalipad dito lagi. Kaso itong mga pinsan ko, ewan ko ba, ngayon na lang din naingganyo na gumawa ng saranggola. Kung kailan magtatag-ulan na. Ngayon, paliparin na natin para makita na yung abilidad nitong nagawa naming saranggolang hindi kabaliksan. Bali si John Lloyd Cruz yung naghawak dyan at nagbato sa langit. Tama ay wag magalit kasi chinecheck niya kung alin ba yung may problema, ba't ayaw lumipad ba? Laging nalalaglag, magaan daw yata yung sa may bandang ulo niya. Nilagyan niya ng pampabigat doon sa may bandang ulo. Tapos napalipad naman for around 1 minute siguro, ganyan. Tapos nung medyo humina yung hangin, ayan, dahan-dahan din siyang nalaglag. Hanggang sa sumuko na sila sa pagpapalipad nito. Sayang, tuwang-tuwa pa naman dyan si Axel, oh. Nalungkot tuloy siya. Ayusin na lang daw ni John Lloyd Cruz ito sa kanilang bahay mamaya pag-uwi. Wala namang naging problema dito sa dalawang sapi-sapi na ginawa nila kanina. Napalipad naman agad ng walang mintis. So dito na lang kayo mag-heal ng inyong inner infant child, Axel? Pwede ba yun? Maagang nag-heal ng inner child yung mga batang ito. Ayan, hawakan mong maigi, hawag mong bitawan. Ayan, hawakan mo yung dalawa. Ay, binitawan yung isa man. Ayan, binitawan ulit yung isa. Nanggigigil ako sa yung bata ka. Bali, may dalawang saranggolang malalaki na pinapalipad dito. Kay John Lloyd Cruz tong isa, di ko lang sure kung sa kanya rin yung isa. So ayan, hiniram ko syempre para masubukan ko din. Ito yung ginagawa niya kaninang umaga. Na nabidyohan ko, ayan no, ang taas-taas na, Diyos ko. Dapat nilagyan nila ng susi yan no, para kapag kumidlat, may tutungtungan yung electricity pababa. Ganun yun eh. May scientist na naggumawa niya ni, naaalala ko. Ay, ang dami nyo pala ditong mga nagpunta na gusto ring mag-heal ng inner child, Sinubukan ko din pala tong isa kasi ito yung pinakamaalaala sa kanilang lahat. Diyos ko, sobrang lakas talaga nung paghila. Pag hindi ka malakas pumersa, naku, sasama ka talaga dito. Sinubukan ko rin katikatin kung kaya ko ba. Kaso delikado pala to kung mag-isa ka lang. May tendency na mabitawan mo kasi sobrang lakas ng persa talaga. Kaya ayan, tinulungan na lang ako ni Vincent magkatikat. Ganyan kasi dapat may humihila habang kinakatikat mo. Katikat yung tawag namin sa ganyan, yung pag-roll yun ng tali para bumaba na yung saranggola, ganun. Ewan ko sa inyo kung anong tawag nyo sa ganyang proseso. Sabi sa akin ni Vincent, Kuya Oliver, bidyuhan mo naman ako dito, yung pang-aesthetic ba? Habang nakatingin ako sa kalawakan, sabi niya, ay, hindi pwedeng ikaw lang, syempre dapat ako rin. Ayan. Alam nyo, nakaka-relax, tapos nakakatanggal ng stress yung pagpapalipad ng saranggola. For me, hindi lang pambata yung ganitong activity. Dapat kahit may edad na tayo, paminsan-minsan nararanasan pa rin natin yung mga ganito. Kasi nakaka-relieve talaga siya ng stress. Lalo na kapag exhausted ka sa work at sa exhaust fan, ganun. Masarap magpalipad ng saranggola. Magkakaroon ka ng peace of mind na para bang may mahihil sa pagkatao mo na hindi lang yung iyong inner child, ha? Yung something na hindi mo ba maipaliwanag. Kasi heal ka na nakakasama mo na sa mga angels, mga Saint Michael, Angelus, ganun. Mayat-maya kinatikat na rin namin lahat ng mga saranggola para kami ay umuwi na kasi mangkikermat na talaga ng mga oras na to. Balak pa sana naming bumalik sa iba pang mga araw kasi balak ko din gumawa ng sarili kong sapi-sapi sana. Parang hindi pa kasi masyadong nahil yung inner child ko, Para bang may naiwang peklat pa na may konting kagang ganun. Ang kaso, pagkatapos ng araw na to, sunod-sunod na yung ulan dito sa amin. Nagkaroon na ng habagat ba? Ting hapon inaulan na. So ayun, di na namin nasundan. See you next year na lang siguro ulit para sa pagpapalipad nitong saranggola. Bago kami umuwi, tinuruan muna ni Ronel yung bata para man ma-expose siya sa ganitong mga laro paglaki. Hindi yung puro gadget kayong mga kabataan ngayon. Diyos ko. Yun lamang po. Please follow me for less. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, when social media is getting toxic, let's find a way to make people happy.